Good morning. Hello. Anong balita dyan sa atin? Ito na Wednesday. Wednesday na dito, malamig. So papunta ako, papasok na ulit. Pangatlong araw na naman natin na nagtrabaho from vacation. So eto, enjoy natin yung lamig dahil malapit na naman magtag-init. 1 buwan na lang, mainit na naman. Kaya medyo tipid sa aircon ngayon. Kumusta dyan sa atin? Nakakamiss dyan? Nakakamiss yung pagtatrabaho dyan ng pananabas ng damo sa bukid? Nakakamiss. Masarap sa bukid ngayon kasi maraming ginagawa. Pwedeng magdamo, magtanim kung may tatanim. Yan. Nakakamiss yung pagising mo sa umaga, magkakape, iipon ng mga damo para sunugin pakonti-konti para hindi malaking apoy. Pagka malakas ang hangin, hindi pwedeng magsunog ng mga damo. Kung konti lang, okay naman sunugin. Pero kung marami, konti-konti lang. So, dito bawal magsunog. Actually dyan din sa atin bawal, pero kung konti lang naman, pwede na. So yung iba iniipon, pinapakain sa mga alagang kambing, kalabaw, baka. Ayan, diba? So dito maganda ang flow ng traffic. Walang hindi ganong matraffic dito. Masarap magmaneho. Kaya lang may mga speed limit. Kailangan sumunod sa speed limit para hindi magbayad kasi mahalang penalty, mahalang traffic violation just in case na mahuli ka o makatch ka ng camera dito. O kailangan ng doble ingat, laging nakatingin sa speedometer kasi hindi mo malaman na mabilis na pala yung takbo ng sasakyan mo dahil maganda yung daan o hindi mo maramdaman yung mga kasama mo kung mabilis na ba, kasi sunod ka ng sunod, yung pala nasa mabilis na siya. So may mga 80, 100, 120 hanggang 140 speed limit. Kailangan laging alerto sa mga signages kung ilan lang yung allowed na speed sa particular na daan dito sa bansa na ito. Masarap naman at disiplinado ang mga drivers dito. At lahat 99% sumusunod. Yung 1% sumusunod din yun, kaya lang dahil nga sa error, mga mistakes pa. So siguro isang araw andyan na rin ako sa ating bansa para magbukid. Sabi nila yun daw mga thunders sa bukid na lang nag-i-stay. Depends paano kung wala silang bukid. Kaya lang nakakalibang ba pag nagtanim ka ng isang uri ng gulay at napalaki mo, parang masarap pang pakiramdam. Diba? So, salamat sa lahat ng mga tropa, kamag-anak, pamilya na nakasama ko nung ako ay nagbakasyon last December up to January. So, bumalik ako dito January 26. January 26 bumalik ako dito. Then 27 start na ng work. So, wala nang pahinga. So dumating kami dito ng alas 11 ng gabi ng 26.
Tapos 27 morning 8 o'clock first day ng work. So Monday yun, Monday. So siyempre nakakamiss yung mga nakasama mo dyan sa Pilipinas, yung mga kapatid, lalo na yung kakambal ko, so yung bunso namin na magkakasama kami, yung mga pamangkin ko, diba? So mostly nag-spend ako ng time ngayon sa pamilya. Although may mga tropa din ako dyan na mga barkada na nakasama, pero yung iba hindi ko nga nakasama dahil sobrang short lang ang 1 month actually. Napaka konti lang yan, lalo na kung may mga documents o clearances ka pa na kailangan mong i-secure bago ka umalis. So kakain na naman yan ng mga ilang araw sa biyahe, sa pag-process ng documents. So marami pa sana kaming gustong puntahan, mga pinsan ko dyan at uncle, aunties sa norte. Hindi ko na napuntahan, hindi na namin napuntahan. Siguro sa mga susunod na pagbabakasyon na naman. So nakakahinayang. So ganun lang talaga. Kailangan nating magbanat buto para din sa kinabukasan. So hindi naman siguro magtatagal, magkakasama-sama naman tayo dyan. Patuloy tayong magdasal. Siyempre unang-una sa Panginoon, magdasal tayo na patuloy tayong maging malakas ang ating mga pangangatawan. Ganun na rin sa mga may sakit na kamag-anak. Sana patuloy kayong gumaling. Ganun ang talaga ang buhay, lalo na pagka nagkakaedad. So patuloy tayong maging malakas na manalangin pang magamit naman natin sa pang-araw-araw. So salamat sa mga anak ko dyan na nalulungkot sa aming pag-alis dahil kasama ko ng kanilang mami. So ganun lang talaga. Isang araw magkakasama-sama din tayo. Unang-una para din naman sa inyo to. So ano man yung maitatabi namin o kung mayroon man, may pupundar namin, kung mayroon man ay sa inyo din naman yan. Hindi naman din namin yan na madadala. Kung ano man ang lahat naman tayo ay pupunta doon. So lahat yan may iwan sa inyo, kaya sinisecure lang namin ang inyong kinabukasan. Nakapag-aral na kayo, nakapagtrabaho, di ba? So sana mahalin niyo yung trabaho at yung kinikita niyo, di ba? Ganun lang talaga. So hindi naman tayo pinanganak na mayaman. So pero pipilitin natin na ma-provide yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Una yung ating makakain sa 3 beses isang araw. Ganun. Sana patuloy ang biyaya ng Panginoon sa atin. So kaya patuloy niyong ingatan yung mga sarili, patuloy kayong magdadasal, mga ganyan ang dapat nating gagawin, diba? So kung may mga problema kailangan pag-uusapan, diba? Ganun. So nakakamiss yung aking mga kapatid dyan, nakasama ko, nagbigay ng oras. Siyempre lalo na yung kakambal ko, nagtuturo. Minsan pupunta ako sa kanya sa school, ni-istorbo ko siya kahit oras ng pagtuturo. Pero adun lang naman ako sa gilid-gilid. Nagkukuan ba, nag-aayos ng mga dapat ayusin o nag-xerox, di ba? So sa amin naman bunso, di ba? Marami siyang trabaho sa mga ginagawa niya sa pang-araw-araw, pero pag kailangan ko naman siya nandoon din siya sa bahay, di ba? Nakakatuwa, tinuturuan niya akong mag grass cutter. Galit na galit daw ako sa grass cutter, sabi niya ganun talaga. Wala ko, ganun gamitin yun
Kaya natawa na lang siya nung nakita niya yung talim ng grass cutter. Wala na, punggal-punggal na. Ibig sabihin putol-putol na. Kasi lahat ng bato na tinamaan talagang lumilipad. So nung nakita niya yung talim, sabi ko, nako, bumili ka na lang. Kasi kaya pala hindi na nakakatabas ng damo. Inubos na yung kulang 1 litro. Bakit? Tagal-tagal ko dun sa pagdadamo, hindi na pala nakakatabas. Pero nung siya gumamit, saglit lang, ilang oras lang, halos matumba niya yung mga damo sa siguro mga nasa ilang square meters din yun. Nakakamiss ang Pilipinas, nakakamiss ang pagbabakasyon, lalo na pag mga kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, diba? Sa susunod na lang ulit na pagka nagbakasyon, yung mga hindi ko naman nakasama, sana patuloy nyong kayong maging malakas para pag susunod na bakasyon ko, magkita-kita na lang naman tayo ay mag banding, kahit magkakape lang tayo dyan, inom ng tubig o kakain ng pandesal sa umaga. Ayan. Paglabas mo sa umaga, meron nang nagdi-deliver ng mga gulay. Di ba? Hindi ka na pupunta sa palengke. So marami tayong mga kababayan na nagbi-business dyan. So mga gulay na kanilang inaalok, binibenta. So maayos naman. At kanya-kanya diskarte para mabuhay. Yan, maraming diskarte ang mga Pilipino. So nandito na ako sa aking pinapasukan. So puputulin ko na sa mga susunod na naman na araw. So nandito na ako. Yun, ganun lang naman kalapit sa akin. Mga 15 minutes lang drive, 15 minutes drive lang dito sa akin. Mula sa bahay hanggang dito sa akin trabaho. Ganun lang. Araw-araw ganito, umaga, Monday to Friday, Saturday, Sunday, day off. Yun ang trabaho ko. Ang pagpasok ko pala. Monday to Friday, then Sabado, Linggo, walang ginagawa, maglaba, magsimba, manalangin, ganun lang. So maraming salamat sa inyo dyan, sa mga sumama sa akin na nag-drive mula sa bahay hanggang sa pagpasok. Mabuhay kayo at magandang araw. God bless.